So, nakita niyo po kanina, kung paano po binasa ng ating kapatid yung ating teksto, ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Ang pinamagatan po nating A Call to Repentance. So, itong serye ng ating tinatalakay hanggang last Sunday of the month, ito po yung ating sinasabing serye kung paano ba malalaman yung pagsisisi. So, ang ating objective for today ay malalaman natin ano ang kanyang papel sa buhay dahil itong ating pag-aaralan ay isa sa mga ginamit ng Panginoon kung paano ipinipare niya ang daan ng ating Panginoon. So, mamaya, titingnan po natin ano po ang ginawa niyang papel sa buhay ng ating Panginoon at paano niya inihanda tayo, tayo mga tao, para bago man dumating ang Panginoon, handa na tayo. Diba? At ano ang kanyang mga sinasabi po nating background ng buhay sa pagpapatuloy niya at pagsunod sa Panginoon. Okay po? So, handa na ba kayo? Amen. So, pinamagatan natin itong A Call to Repentance. A call to repentance. Bakit kailangan nasabihin natin, uy, kapatid, kailangan mo magsisi. Pag sinabing pagsisisi, ay kailangan mayroong pagbabago. Diba? Tulad natin sa naibahagi ko pong nakaraan, na ang tunay na pagsisisi, ay mayroong pagbabago. Sabi mo nga, pagbabago. Yan. Bakit? Kasi, kung walang pagsisisi at walang tunay na pagbabago, it's useless. Useless. Wala siyang saysay. Para sabi nga, di ba, para ka lang daw kalimbang na maalingaw-ngaw na walang kwenta. Yan. Pag sinabing kwenta, useless. So anong gusto mo? Magsisi ka na may pagbabago o magsisi ka na walang pagbabago? Saan ka ngayon? Siyempre, doon ka sa may pagbabago. Kasi mahalaga sa iyo na ang pagsisisi, mayroong pagkikita o makikita sa iyo pagbabago. Kasi pag hindi, anong ginagawa mo? Dinadaya mo ang iyong sarili. Yun ba? So, pag-aaralan natin ngayon ang buhay ng ating kapatid na si John the Baptist. Doon sa nabasa natin, teksto, sa Matthew chapter 3, verse 1 to 3, ulitin ko lang po. Ang sabi doon, in those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. For this is who was spoken of by the prophet Isaiah when he said, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord. Make this path straight. So kung titingnan natin, ang buhay ng ating kapatid na si John the Baptist, ay masigasig na, sabihin po natin, inihanda ang daraanan ng Panginoon. Sabi nga doon sa Tagalog, nang mga panahong iyon, dumating si Juan ng tagapagbautismo sa ilang ng Joda at nagsimulang mangaral. So, ibig sabihin, itong si Juan na nagbabautismo, kaya siya tinawag na John the Baptist, kasi sa Biblia, dalawang tinatawag na John. John the Beloved and John the Baptist. Si John the Beloved, ito yung nagsulat ng Revelation. Yan. So ngayon, sabi doon, ganito ang kanyang sinabi, magsisi kayo at talikdan o talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Tingnan niyo po, noon pa lamang pinapakita ni John the Baptist o sinasabi ni John the Baptist, magsisi kayo at malapit nang dumating ang Panginoon. Hanggang ngayon, laging kinauulit ng mga alagad ng Diyos na tayo ay magsisi. Dala-dala natin yon ngayon. Kaya isa'y pag nakakarinig tayo ng mga rumors of war,
sa ating paligid ay malapit na ang pagdating ng Panginoon. Yan kasi nasusulat sa Revelation o sa pahayag na mayroong mga digmaan darating at maglalaban-laban mga hari sa bawat hari at doon darating ang Panginoon. Ang tanong, handa ba tayo? Tayo ba ay nagsisi? Kaya dito sabi niya, ito ang pahayag ng taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng mga matuwid na landas na kanyang lalakaran. Hindi niyo po, ang ating kapatid na si John, kung gaano siya ka-boldness, kung gaano siya kasigasig, na ihanda ang kanyang daraanan ng ating Panginoon. Gaano siya kasigasig. Ngayon kaya, tayo bilang mga mananampalataya, ilang taon na tayong mananampalataya? Naihanda mo na ba ang daraanan ng Panginoon sa buhay mo? Handa na ba ang iyong sarili para ikaw ay tanggapin? O tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas ng iyong buhay? Ano ang susi? Magsisi sa mga nagawang kasalanan. Alaman natin ngayon na pag napasok ang Abril ay panahon ng Kwaresma, sabi nga nila. Pagninilay-nilay sa mga nagawang kasalanan. Pero dapat sa isang Kristiyano ay dapat hindi lamang dumadating sa Abril na tayo ay magdinilay-nilay, kundi sa bawat buhay araw-araw natin, dapat pinagninilay-nilayan natin. Ano ba yung aking nagagawa? Nakakabuti kaya sa Diyos o hindi nakakalugod sa Diyos? Di ba? So kailangan makita natin na ano ba yung aking nagagawa sa araw-araw ng aking buhay. May mga kasama man o wala. Kasi pag mayroon ka, sabi nga niyan, may mga kasama, meaning ikaw minsan ay sasabihin nating mahihiya gumawa ng masama. Pero pag ikaw ay nag-iisa, diyan daw lumalabas yung mga tunay na kulay ng isang tao. Di ba? Kaya dito, pag-aralan natin ang buhay ni John the Baptist. Sino ba siya? Ano ang mayroong katangian sa kanya? At bakit pinaghanda siya o pinaghanda niya ang Panginoon bago siya dumating? At nagsisigaw siya sa ilang. Kung iisipin, siguro ng mga tao noon, siguro ito si John, medyo sira ang ulo. Kasi bakit siya sisigaw dito sa mga ilang? Bakit hindi lang siya doon sa gitna ng syudad? Ano ba ang identity o identity? Check, check. Para po ihanda ang daan ng ating Panginoon. Ano po? So, itong si John, ay nakikita po natin na pinili siya ng Panginoon para ihanda ang daraanan ng ating Panginoon. Na sinisigaw niya, magsisi kayo mga makasalanan. Di mo ba? Alam natin yun. Alam natin na itong si John the Baptist na ginamit ng Panginoon ay na maihanda ang daraanan ng Panginoon
Hindi siya nagdalawang isip. Nagamitin siya o magpagamit siya sa gawain ng Panginoon. Ngayon, ang tanong, tayo ba ay sinasabi po natin nagpapagamit sa Panginoon? At sasabihin natin, nasa mundong ito, kapatid, kilala mo ba ang Diyos? Handa mo ba siyang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Ano ang kailangan lamang gawin? Manampalataya, sumampalataya sa Panginoon, magsisi at humingi ng tawad sa mga nagawang kasalanan. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Nagagawa ba natin? Ay kung ikaw yung si John sa panahon ngayon, magsisigaw ka dyan, ano sasabihin sa'yo? Ay tama daw. Kaya tatamaan ka. Diba? Ano? Kung titignan po natin, napakahalaga noon ang gampanin ng ating kapatid na si John. As a prophet sent by Jesus, ano po? Na may gampanin siya sa buhay upang gawin ang daan para dumating ang Panginoon. Malaking responsibility. Diba? Minsan, kung titingnan po natin, o halimbawa, darating ang presidente dito sa ating bayan ng Daet. Anong preparasyon ang gagawin ng ating lalawigan para dumating ang ating presidente? Anong paghahanda? Diba? Siyempre, prepare ng mga safety measure yan. Siyempre, anong kakainin yan? Anong magandang tutuluyan yan? So, handang-handa, dapat handa. Ganon dapat. Diba? Ang ginagawa ng Kristiyano. Ano po? Sa pagiging handa natin, ano po, sa pagdating ng Panginoon, makita tayo at madatdan tayo ng Panginoon na handa. Paano kung hindi ang tanong? Ano mangyayari sa atin? The identity of our brother in Christ, John the Baptist, he is the cousin of Jesus Christ. Their mothers, Elizabeth and Mary, are relatives. Ano? We're relatives. Magkapatid. They are relatives, I mean. Magpinsan. Ano po? Kung titingnan natin, kung iisipin natin, itong propetang si John Baptist na to, bakit napakahalaga na mayroon siyang sasabihin makakatuwang sa ministeryong pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Di ba? Ano ang misyon ng ating kapatid? Di po. Sabi dito, call the people to repentance and baptize them. Tumatawag siya sa ilang na magsisi kayo at magpabautismo. Di ba? So natutuwa po ako kahapon at nagkaroon po kami ng membership class at nagturo po si Kuya Henry about baptism. Ano po? At naunawaan po ng mga participants kahapon, ano po, na yung kahalagahan ng baptism. At nakikita ko yung kanilang pag-improve ng maturity as a Christian. At yung kanilang sinasabi po nating relasyon sa Diyos ay sabi po nating nag-grow. Palakpakan po natin ang Diyos at palakpakan po natin gayon din si Kuya Henry sa kanyang pagpatyaga, ano po, na ituro ang lahat para po sa kanila. Yan. So, glory to God. And preparing the hearts of the people for the Messiah. Ano ang gusto dito?
ibig sabihin ng ating kapatid? Sabi niya, preparing the hearts of the people for the Messiah. Kailangan i-prepare ni John the Baptist na ang puso ng lahat ng mga taong nasusumpungan niya ay makatuon sa Diyos. Or the Messiah. The Messiah means tagapagligtas. Ang mission pa rin niya ay to baptize Jesus and preach the repentance in the wilderness. Naalala niyo po yun? Na itong si John, kung iisipin po natin, bakit siya magbabaptize sa Jesus? Ay siya dapat nga ay baptize eh. Pero ang sabi ng Panginoon, kailangan mangyari ito, John. Kasi ito yung nasusulat. Loobin na mangyari ito dahil may pinapagawa sa atin. Pinapa-rephrase ko lang po para maintindihan po ng lahat. So, yun yung naging papel niya, yung naging mission niya. To baptize Jesus and preach the repentance in the wilderness. Nagsisigaw pa rin siya. Mapit kayo at kayo'y magpabaptize. Diba? Ano ang kanyang buhay, ang kanyang estilo ng buhay niya? Itong si John the Baptist. John the Baptist lived in the wilderness. Namuhay siya doon sa sinasabi po nating walang masyadong mga tao o lugar ng mga tao. Malayo sa syudad. At ang kanyang mga pangsuot, ay yung balahibo ng kamilyo. Siguro, siyempre, kung makikita natin sa Saudi Arabia, ang mga panlamig doon sa mga nagpapastol ay yung talagang pang-init. Kahit malamig ang panahon, hindi siya lalamigin dahil yung sabi nga nung balat ng kamelyo ay talagang pag sinuot daw yon is warm kasi di man ako nakasuot ng camel. Meron doon sa isang storehouse, kung titingnan namin, lagi na binebenta siya ng umaabot ng 200 riyals, so 500 riyals isa. Gawa siya sa camel. Pero wala naman na siyang amoy. Yung balat lang ang ganda. Kung mo siya, malambot. Then, ang pagkain niya is a wild honey. Saka locust, tipaklong, o balang. Sa kanyang lugar, ano kaya ikaw bilang isang propeta, bilang tao, mabubuhay ka ba doon na ang pagkain mo ay honey at balang? Dito pa nga lang eh. Hindi ka lang makakain ng kanin. Pagdating ng gabi, ang 1 kilo, ubos. Di ba? Isipin natin, pero sa kanya, hindi niya ininda yung gutom. Kumakain siya ng balang at sinasamahan niya ng honey. Siguro masarap yun, balang, tinuyo ng balang, tapos lalagyan ng honey. Medyo matamis-tamis. Ang honey kasi matamis-tamis, di ba? Sa parting north, pa-north, sa parting pa-north, sorry po sa parting north, ay kasabihin po natin, kinakain yung mga sinasabing na mga exotic food. May mga palaka, may mga sinasabi po natin na lokton. Minsan pinapride nila sa street food. Naliban daw, sabi ni Ate Ping. Totoo yun. At kinakain. Minsan nga crunchy, minsan palaka. Palakang bukid naman, hindi naman yung palakang di ba? Nakakasubok kami noon. Kumain kami ng palakang pinirito. Yun. So, and ang kanyang estilo ay patuloy siyang inahayag niyo yung tapang ng pagsisisi. O
Pinagsisigawan niya doon sa wilderness na magsisi kayo. At patuloy siyang nagiinit na abutin ang lahat ng mga tao doon, para makita, na mahalaga itong ginagawa niya para sa Panginoon. At sinasabi po natin, wala siyang takot na i-confront yung kasalanan sa tao. Talagang minamantuman niya. Ganoon yung sinasabi po nating lifestyle ng ating kapatid na si John the Baptist. Ang masama lang, anong nangyari sa kanya? Kung babasahin natin yung Matthew chapter 14, verse 1 to 12, yung buhay niya. Anong nangyari sa kanya, sa kanyang kamatayan? Sabi dito, beheaded by King Herod. Hindi naman dapat talaga siya puputulan ng ulo eh. Kaya lang, may nag-request, di ba, sa kanya. Kaya lang, di ba, ang hari, kapag ang hari ay nagsabi ng isang salita, kailanman hindi magbabali yan. Dapat tuparin. Kaya naling lang siya nung isa. Kasi kaibigan ni Haring Herod at kilala itong si John the Baptist na isang propeta. Pero dahil sa nasabi niya, nangyari. Ano po? Iyon ang buhay ng ating kapatid na John the Baptist. Sa pagpatuloy ng kanyang buhay, makikita natin yung sakripisyo. Makikita natin yung kahalagahan na kung paano dapat katapang magbahagi ng salita ng Diyos. Kung gaano kailangan i-prepare ang iyong sarili sa Diyos. Kaya ang unang punto natin, call for repentance. In verse 1a, sabi doon, repent. Magsisi. Ang buhay natin sa mundong ito ay puno ng mga difficulties, mga hinaharap sa buhay. Pero paano mo siya, sasabihin po natin, maiiwasan sa kasalanang mga bagay na gagawa natin sa buhay-buhay? Lahat ba tayo nagkakasala? Amen po ba? At yung kasalanan yon ay pinagsisisihan mo ba? Amen ba? Kasi kailangan pagsisihan ang kasalanan kasi hindi siya kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kaya sabi dito, repent. A call for repentance. Anong gusto ng Panginoon? Kaya sa tumawag na call for repentance. God wants us to restore our relationship to Him. Ang gusto ng Panginoon ay magkaroon ng restoration tayong lahat sa Diyos. Kaya nga sabi niya, prepare ni John the Baptist. God want us to restore the relationship to Him, and God want us to receive forgiveness. Tayo bilang mga makasalanan, ang Diyos lagi ay may pagpatawad. Amen ba? Kahit kailan, na tayo makasalanan, lagi tayong pinapatawad ng Diyos. And God want us to live in truth and a better life. Nais ng Diyos na tayo'y mabuhay sa katotohanan para sa mas mabuting buhay. Yun ang gusto ng Diyos eh. Ayaw ng Diyos na nakikita na ang kanyang mga anak ay nahihirapan.
Ayaw ng Diyos na mananatili na ikaw ay nasa kasalanan. Dahil, alam niyo po, ang kapahamakan kapag tayo po ay patuloy na nagkakasala sa araw-araw nating buhay. Kaya ang gugustuhin mo, manatili sa presensya ng Diyos. Ayaw mo lagi na magulo ang buhay. Gusto mo lagi mapayapa. So anong kailangan mong gawin? Repent. Magsisi. Para yung sinasabi nating hinahangad na kapayapaan ay makamtan ng bawat isa sa atin. Sabi sa Peter, 2 Peter chapter 3 verse 9, ang sabi po doon, "The Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient towards you, not wishing that any should perish, but that all shall reach repentance." Kung titingnan natin, ang Panginoon daw ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Gaya ng inaakala ng ilan, sabi doon, sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya ninanais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Yun ang gusto ng Panginoon. At yun ang gusto natin din. Hinahangad natin sa ating buhay na hindi tayo mapahamak, kundi magkaroon tayo, sabi doon sa pinangako ng Panginoon, na bibigyan tayo ng sinasabi po niyang kapayapaan. Pangalawa, the command to repent or utos. For the kingdom of heaven is at hand. Sabi po doon. Anong ibig sabihin? You need to turn away from sin. Hindi maiwasan ng tao ang kasalanan. Amen ba? Ano? Kasi we are as a human, we are still on the flesh. Nakakasala tayo, correct. Kasi nandito pa rin tayo sa lupa. Pero, naiwasan ba? Or nako-compromise ba? Sabihin natin, oo. Sabihin natin, hindi. Minsan. Kung sa tulong ng Panginoon na pagkakayanan. But kung sa iyong sarili lamang, sabihin mo naman, self-righteous ka naman. Diba? Dapat the righteousness of God ang makita. Amen? So turn away from sin. Kailangan tumalikod sa kasalanan. Yun ang utos ng Panginoon. Para yung repentance kasi, yung tunay na pagsisisi, kailangan mo meron kang sinasabing pagtalikod sa kasalanan. Yung turning point mo sa buhay. Ang sinabing turning point, hindi ka na babalik sa dati mong gawin. Hindi mo na siya lilingunin as well. That's the turning point of life. At mahalaga, hindi lang turning point sa kasalanan, kailangan bumalik uli ang iyong sarili sa Diyos. Turn back it to God. Kailangan bumalik ka sa Diyos. Nagsisi ka, kailangan mong tanggapin ang lahat ng anumang consequences doon sa mga pagsisisi mo at sa kasalanan na gawa mo at bumalik ka sa Panginoon. Tulad ni David, tulad ni Solomon, at marami pang ibang Bible character sa Biblia na sila'y nagsisi at bumalik muli sa Panginoon. Hindi nila hinayaan na ang kanilang sarili, ay sinasabi po natin, hindi bumalik sa Panginoon. Lahat po sila bumalik sa Panginoon. At hindi sila nanatili doon sa kasalanan. Sila ay tunay na
nagsisi at binago muli ang kanilang buhay. Pangalawa, change the mind and heart. Sa tunay na pagsisisi, kailangan may bagong pag-iisip. At kailangan yung buong puso may pagbabago rin. Ano po? Kasi hindi mo, lagi nating sinasabi, nung nakaraan, na ang pagsisisi po ay kailangan may tunay na pagbabago. Hindi lamang sa kilos, kundi maging sa ating pag-iisip at puso. Ang sabi nga sa Acts 17:30, Tagalogin ko na lang po. Sabi dito, sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit gayon ay inuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kanilang masasamang pamumuhay. Ano po? Kung titingnan natin, ang buhay noon in the Old Testament, puno ng kasalanan at ayaw mag-repent. Kaya nga, yung lugar sa Biblia, doon sa Sodoma at Gomorrah, bakit pinaulanan ng Diyos ng apoy yung Sodoma at Gomorrah? Dahil rampant yung kasalanan na naandun at hindi nagsisi sa kanilang kasalanan. Kaya binigyan sila ng ganung parusa ng Panginoon. Iba naman yon nangyari doon sa Nineveh. Sa buhay ni, ano nga yun? Sino yon? Jonah. Ni Jonas. Yan. Alam natin na si Prophet Jonah naman, ay inutusan ng Panginoon upang sabihin doon sa mga taga-Nineveh na magsisi din sa kanilang mga kasalanan. Dahil nakita ng Diyos na ang mga tao doon ay talagang namumuhay sa sobrang kasalanan. At gusto rin nawasakin ng Panginoon yung Nineveh, but the despair. Nabago yung parusa sana doon sa Nineveh. Dahil sinunod nila yung pinag-uutos ng Diyos gamit itong si Nineveh, si Jonas para sa Nineveh, kaya nagkaroon ng magandang resulta. So doon sa pamumuhay na yon, kailangan meron tayong pagbabago. Ano man sabihin ng Panginoon, kailangan sundin. At hindi dapat tayo nagdadalawang isip kapag ang Diyos ang siyang nangusap. Ang sabi sa Revelation chapter 2 verse 5, remember therefore from where you are fallen, repent and do the works you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place unless you repent. Titingnan niyo po sa Revelations, ang Revelations ay kung sasabihin po natin, ito yung mga bagay na kailangan meron tayong sinasabi nating pagdidiin ng mga bagay na kung handa ba tayo o hindi. Kasi napaka-important na malaman natin ano yung mga bagay na hinaharap dito sa pahayag. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, sabi doon. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa. At gawin mong muli ang mga ginagawa mo nung una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko ang kinilalagyan ng iyong ilawan. Anong ibig pong sabihin doon? Kapag hindi ka nagsisi, ang presensya ng Diyos ay, sabi noon, ay mawawala. Hindi po kaligtasan. Presensya ng Diyos. Naalala niyo po yung kay Moises?
Inuutusan siya pumunta sa isang lugar. At sabi niya ni Moises, ay, hindi ko pupunta, Lord, doon sa lugar na yon na pinapapunta mo ako hanggat hindi ko kasama ang iyong presensya. Hindi po. Kaya dito, sa kalagayan ng ating buhay, kailangan natin ng presensya ng Diyos lagi. Si Samson, anong nangyari? Di ba? Siya ay nagkaroon ng problema din. Pero hiningi niya yung kanyang presensya ng Diyos at nanumbalik ang kanyang lakas. At natalo niya yung mga Palestine. Di ba? Kaya ganun kapangyarihan yung presensya ng Diyos. With regards po doon sa ating tinatawag na pagsisisi. At ang panghuli, malaman po natin ang dahilan ng ating pagsisisi. Sa ating pagsisisi ba, ginagawa ba natin na, Lord, itong mga panalangin na ito ay idinudulog ko sa iyo at hindi na ako muling pagkakasala pa at babalikan ang mga kasalanang nagawa ko. Nangyayari ba sa buhay natin? Nangyayari ba, mga kapatid? Kaya sabi niya, the reason kung bakit we need to repent, because sabi doon, make the way the straight of the Lord. Path straight of the Lord. Yung daan ng Panginoon, alam natin, sa ating buhay, na tayo minsan, tawag doon? Liliko-liko. Ang gusto ng Panginoon, dapat straight. Hindi liko-liko. Maging righteous, maging banal sa harapan ng Diyos. Parang manghirap, pastor kung iisipin natin, Pero sabi, di ba, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Lagi ko pong sinasabi yan sa sarili ko kuminsan. Lagi po. Kasi kung minsan nakikita natin na sa mundong ito, there's a lot of compromises. Marami tayong hinaharap ng mga pagsubok sa buhay, even though, sa isang maliit na desisyon, isang maliit na gawain, na magbibigay ng compromises sa'yo, kasalanan. Hihingi ka ngayon lagi ng tawad sa Panginoon dahil na-compromise ka nga Pero sabi ng Panginoon, what's the reason? Anong dahilan to be repent? Una, avoid judgment. Para hindi dumantong sa sinasabi po doon, paghukom. Anong paghuhukom? Pag dumating ang panahon na hindi ka nagsisi, shoot ka sa balde. Doon ka sa lake of fire. Sa pagkakasala ng tao, kailangan niya ng repentance. Hindi dapat patuloy na magkasala ang isang tao. Kailangan niya lagi ng repentance. Kailangan niya lagi ng pagsisisi. Parang sa isang bata yan Ang isang bata, hindi niya makakalapit sa isang magulang kapag siya nakakita ng kasalanan na siya ay nagkasala. May matagyas ba ang ulo? Na kuminsan, siyempre, ang isang magulang, ay hindi, sasabihin po natin, matigas ang puso. Lagi at lagi siyang lalapit para magkaroon ng sinasabi po natin, reconciliation and love. And mas mahalaga doon yung repentance, yung pagsisisi. And number 2, God's desires everyone to be saved. Ang gusto ng Panginoon, doon sa repentance na yun, pagsisisi, lahat po tayo ay maligtas at mapawi ang ating mga kasalanan. Yun ang gusto ng Panginoon. At ang panghuli, we want us to be with Him. Para pagdating ng panahon na siya'y babalik na, handa tayo na isama niya doon sa kanyang ipiniprayer para sa atin. At yun ang gusto ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nga sinabi doon sa Isaiah chapter 55 verse 6 and 7,
Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man, sabi doon, his thought, let him return to the Lord, that he may have compassion in him, and to our God, he will be abundantly pardon. Ang sabi dito sa Tagalog, hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Mahirap kung dumating ang Panginoon na hindi ka nagsisisi. Ano po? Ay paano kung dumating ang Panginoon na wala kang pagsisisi? Hindi mo masusumpungan yung sinasabing pangako ng Panginoon na kaligtasan. Habang available pa ngayon, yung sinasabi pong hinahain ng Panginoon, sabi niya dito, hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Ay kung hindi mo na matagpuan ng Panginoon, at kung dumating na siya, na hindi ka nagsisi, nako. Sa kaya sabi dito, manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Dapat ng talikuran ng mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos makakamit nila ang kapatawaran. Saan daw po magsisimula? Sa Diyos. Kapag ikaw po ay lumapit at tinalikuran ang masama at nagbago ng isip, makakamat mo ang kapatawaran sa pagsisising mo. Amen ba? Purihin po ang Diyos. In conclusion, ang sabi po dito, repentance is God's call, sabi po doon, for everyone to turn away from sin and return to Him. It's a change of heart. Pagbabago ng puso, ng mind, ng life that leads to obedience to God. Ang pagsisisi ay tawag ng Diyos sa bawat tao na tumalikod sa kasalanan at bumalik sa Kanya. Ito ay pagbabago ng puso, isip, at buhay na mamuhay sa pagsunod sa Diyos. Nawa, ang pagsisisi, ay lagi nating kung isa sa buhay. Sabi natin, isa sa buhay. Yan. Ang pagsisisi, dahil yan po ang laging hinihingi ng Panginoon sa ating mga mananampalataya. Lahat tayo kailangan magsisi sa mga nagawa nating kasalanan. Kasi kapag hindi tayo nagsisi, mayroon tayong kalakip na parusa ng Panginoon. Kaya, tandaan po natin, yan ay libre at walang bayad. Yan pagsisisi. Pag tinalikuran mo ang kasalanan, mayroon kang kapayapaan. Kapag nagsisi ka, mayroon kang sinatawag po nating maibabalik ang relasyon mo muli sa Diyos. Mailalayo ka sa kapahamakan. At magbibigay ang Diyos sa iyo ng biyaya na buhay na walang hanggan sa taong nagsisisi. Amen po ba? Tayo po'y tumayo at manalangin. Kung handa ka, kapatid, ngayon sa isang bagay na paghingi ng tawad sa Panginoon. Hindi ko man alam ang anumang mga hinatnan mo sa buhay or anumang pagkakasala mo sa Diyos. Pero alam ng Diyos ang lahat. Batid ng lahat ang anumang mga nagawa ng
bawat isa sa atin. Maging sa online man na kayo nakikinig at nakakapanood. Hindi malayo ang Diyos, kapatid. Pwede mong ibigay ang iyong buhay sa Diyos. Ano mang mapagkakasala sa Diyos ay kaya niyang patawarin. Ang gawin mo lamang ay magsisi at talikdan ang lahat ng mga bagay na masasama. Pwede mong tawagin ang Diyos at sabihin sa Kanya ang lahat ng mga pagkakasala. Kaya kapatid, sa umagang ito, bigyan ko kayo ng isang minuto para pagnilay-nilayan, pagsisihan ang lahat ng mga kasalanan na nagawa natin sa Diyos at hihingin natin ng tawad sa Panginoon upang makamit natin ang tagumpay at kalayaan ng kasalanan sa ating buhay. At magkaroon tayo muli ng magandang relasyon sa Diyos. Hindi po, bigyan ko po ng isang minuto kayong lahat upang pagbulay-bulayan ang ating sarili at hingin natin ang tawad sa Panginoon ang lahat ng ating mga pagkakasala. Tayo po yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na dakila, maraming salamat po, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, ang pamamaraan ng pagsisisi at pagtalikod sa mga kasalanan, Panginoon, ay tunay nga isang pamamaraan upang kami ay magkaroon ng panunumbalik at pagmamahal sa iyo. Nakita niyo po, Panginoon, yung aming kahinaan. Nakita niyo po, Panginoon, yung aming mga karumihan. Lord, baguhin niyo po ako, Panginoon. Makita ko po, Panginoon, ang tamang daan patungo sa iyo. Isinusuko ko po ang aking sarili sa iyo, Panginoon, simula sa araw na hindi na muli, Panginoon, O Diyos, na magkakasala. Makamtan ko lagi, Panginoon, ang iyong habag at ang iyong pagpapatawad, Panginoon. Patuloy mo po ako, Panginoon, samahan. Patuloy niyo po ako, Panginoon, bigyan, Panginoon, Lord God, ng gabay lagi. Sa bawat dakarin, sa bawat desisyonin, ay patuloy at dalangin po namin, Panginoon, Lord God, ang iyong pagkilos at paggawa sa aming mga buhay. Nawa, Panginoon, na sa buong linggong ito, anuman, Panginoon, O Diyos, lakaran ng aming mga paa, gawa ng aming mga kamay, isipin man, Panginoon, panalatian man, Panginoon, o sabihin man, O Diyos, nawa, Panginoon, ang
lahat ng mga gagawang ito, Panginoon. Ang mga gagawin namin ito ay magbibigay lamang ng kapurihan at kaharian sa iyo. At kung dadating ka man, Panginoon, sa takdang panahon, makita niyo po kami, Panginoong, maging handa upang sa mga pinangako niyo po sa amin, Panginoon, kami ay magalak, Panginoon Lord God, na makasama, Panginoon, doon sa kaharian, sa langit na binigay niyo po sa amin, Panginoon Lord God, na ipiniprayer mo, Panginoon, para sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Hindi po kami, Panginoon, lalabas dito, O Diyos, na hindi po namin taglay ang iyong pagpapala at pagsama, Panginoon Lord God, sa mga buhay. Alam po namin, Panginoon, na kailanman hindi mo kami iiwan na pababayaan man, Panginoon Lord God. Bibigyan mo kami ng lakas kung kami, Panginoon, mahina. Bibigyan mo pa kami, Panginoon, ng kasapatan kung kami nagkukulang, Panginoon. Bibigyan mo kami, Panginoon, ng kagilingan kung kami, Panginoon Lord God, ay nagkakaroon ng karamdaman. Bibigyan mo, Panginoon, kami, O Diyos, ng tamang pag-iisip kung kami, Panginoon, ay nag-iisip ng mga hindi karapat-dapat. Lord, marami pong salamat, Panginoon. Puno ka ng pag-ibig, puno ka ng habag, puno ka ng pagpapatawad, puno ka ng biyaya, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa buong linggong ito, samahan niyo po kami lagi at pagtagumpayin, Panginoon, sa lahat ng aming haharapin sa buong linggong ito. Samahan niyo po kami, Panginoon Lord God. At sa mga bagay, O Diyos, na mayroon kaming mga desisyon na kailangan namin, Panginoon, pagdesisyonan, nawa, maging tama, maging maayos, na ayon sa iyong kalooban, Panginoon, ang lahat ng aming mga pagdidesisyon. Marami pong salamat, Panginoon. Bless everyone, Panginoon Lord God. Patid niyo po ang lahat ng mga pangailangan ng aking kapatid. Nawa, Panginoon, kasumpungin niyo po ang bawat isa sa amin. Bigyan niyo po, Panginoon Lord God, ng kasapatan ang bawat isa. At sa paglagong espiritual, Panginoon, ay patuloy na maranasan at patuloy na i-reveal mo po, Panginoon, ang iyong sarili sa kanila, Panginoon, upang sa kanilang paglakad bilang isang Kristiyano, Panginoon, ay makamtan nila, Panginoon, yung tunay na hinahangan na makilala ka pa nila ng lubusan at patuloy na kami, Panginoon, ay sasamba at luwalhati sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat sa gabay at patnubay mo. Salamat sa presensya mo. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Ang lahat ng pinagpatawad ng Panginoon ay magsabi ng Amen. Purihin ang Diyos, dakilain ka, Panginoon. God bless everyone.